16 pa lang siya, pero gabaligya na siya sang lawas niya. Hello DJ Cory and DJ Justin. Tagpalamati nyo gid ako sa radyo, sa Facebook, sa YouTube. Avid fan gid ako sang inyong program. Basta, permi ako naga-follow sa inyo. So, ari ako subong. Ang inog share ko, hindi man ni actually about sa akon, kundi about sa best friend ko. Kitago nyo ako sa ngalan, nga Nika, kag ini ang akon secret file. Mabuot si Annie. Maayo siya nga friend sa akon. Halos tanan nga qualities ang isa ka maayo nga tawo ara sa iya. Caring, loving, defender, mapisan, kag masinadyahon. Pero sa likod sang iya matamis nga yuhom, kag sa inosente niya nga itsura, isa siya ka alter. Yes. Kung familiar ka mo sa social media app nga Twitter, may ara dira ginatawag nga alter world. Mga alter accounts, alter people. Si Annie, parte sang misteryoso nga kalibutan nga ina. Tawgon talang ang iya account nga Alter Ilongga. Breadwinner si Annie sang pamilya nila. Pigado. Anom sila nga magulutod, wala tatay. So kinahanglan niya nga magbaligya sang kaugalingon niya. Kaugalingon niya nga pictures kag videos para lang makakwarta. Siguro balaan nyo na kung ano klase nga mga pictures kag videos ang hinatumod ko. She's only 16 years old. Bisan abi diin siya mag-apply, hindi man siya pagbatunon. Tungod abi, minor pa siya. So, ang hambal niya sa akon, nag-earn siya sang 3 to 5,000 pesos a week just by selling nude pictures or videos. 24 hours a day, igo na for 3 weeks. Wala ko siya gina-judge. Bisan ka isa, tungod balaan ko ang rason. Gusto niya mapakaon sa maayong mga utod niya. Gusto niya mabakal o kung mahatag ang gusto sa mga manghod niya. At first, medyo nag-aalang-alang ako nga intindihon siya. Pero, kaluluoy lang. Nga daw ginabaliwala niyang dignidad niya para lang sa pamilya niya. August 1, alas 2 ang hapon nagtawag siya. Puwerte ang kalipay niya. Hambal niya, "Huy, Nix, gagi. May naghatag sa akon sang 1K. Makabakal ako pagkaon para sa mga manghod ko. Gusto nila ang bucket sang Chicken Joy. Dugay na nila abi nga gusto magkaon sina." Sabat ko, "That's good. Basta tandaan mo lang ha. Maghalong ka sa kalibutan nga ginsudlan mo. Basi ma-blackmail ka da." Hambal niya, "May tako pa ng itsura ko, Nix ah. Naka-face mask man ko. Kung naga-video, gani okay lang. Basta importante, okay ang mga manghod ko." Well, nalipay ako para sa iya, pero at the same time, do ginakumos ang dughan ko. Kaya nabatsyagan ko ang iya kalipay tungod na hatag niyang ginapangayo sang pamilya niya. Pero balaan ko nga sala, hindi okay. Wala siya dapat sa sitwasyon nga ina. Ginapilit ko na lang nga mangin malipayon para sa iya. Bisan pa nga naluoy gid ako. Bisan pa ginapamangkot ko ang Ginoo kun nga kinahanglan niya maagyan ang sitwasyon nga to sa edad niya. Hambal niya, okay man kuno ang pagiging alter niya, safe man daw, wala pa kuno sang pang-blackmail nga natabo. So nagpati ako sa iya. Then August 23, nag-chat siya sa akon. Makwit na siya kuno sa pagka-alter. Tungod, may ka-MU siya nga hindi kauyon sa ginahimo niya. Hindi siya gusto nga nagasuffer ang ka-MU niya. Tungod may mga kilala siya nga nakakita sang lawas niya sa Twitter. Nalipay ako sa ginbalita niya. Nagmag-an ng pamatsyag ko kaysa wakas mauntat ng ginahimo niya. Kanami lang sa feeling ang best friend mo mangin matawhay ng pangabuhi. So halos adlaw-adlaw siyang naga-istorya about sa ka-MU niya. Happy man ako kay kung pamatian mo siya. Daw wala siya sang problema nga ginadala. Hasta nga nag-abot ang adlaw nga October 6, nagtawag siya sa ako nagahibi. Ang hambal niya, nadula na ko ng luyag sang lalaki sa iya. Tungod tama ko na sa iya kabata. Kaya hindi niya masabayan ang lalaki nga ini. Sa mga bagay nga masami ang ginahimo sa mga may edad na.
Parehas ang pag night out, pagkadto sa layo nga lugar, tungod kay minor pa siya. Hindi pa siya pwede makapalayo. Siyempre, naakig ako kay hindi kaya intindihon sa lalaki ang sitwasyon sang best friend ko. So, ang ginihimo ni Annie, kinpadayon niya ang pagka-alter. Nagbaligya na naman siya sa mga X-rated nga pictures kag videos. Wala ko nalang ginkontra. Kaya wala man ako mahimo kung amo nang gusto niya. Pila ka beses ko siya nga ginpunggan pero desidido na siya. Wala nagadugay ang iya nga mga relationships tungod sa pagka-alter niya. Gina-confess niya man ang sitwasyon niya pero wala eh. Wala siyang gusto magbaton sang bilog niya nga pagkatawo. Ginatawag siya nga pokpok, bigaon, or worse, alpot. Kung nagapautwa siya sa akon, sang iya kalain sang buot. Every time, nagaistorya siya. Wala ako sang may nahimo kundi ang mamati lang. Ginasabayan ko na lang siya sa paghibi. Amo nagaling panulok sila, no? Amo nang panulok nila sa mga babae nga pareho kay Annie. Nga nagapanikasog man lang kuntani para makakaon ng pamilya niya. Pero oo, balaan ko nga sala ang ginahimo ni Annie. Kag bata pa siya para sa amo nang ahilimuon. Pero ano gid balang mahimo niya? Wala sang may gusto nga magbaton sa bata nga parehas niya. Sa mga trabaho nga gusto niya kuntani isudlan. Then, naglabot sa point nga nahadlok na siya nga makakilala sang iban nga lalaki. Hindi na siya gusto nga mag-try nga makipagrelasyon. Kumbaga nahadlok na siya nga masakitan liwat. Then last October, nagsaylo sila balay. Wala pa 2 ka bulan may nakilala na siya. Tupad balay nila. Okay man kuno ang lalaki. Then December 11, nagtawag siya sa akon. Hambal niya, Nix, kami na ni... Itago talang sa ngalan nga Mike. Happy gid siya sang gintawgan niya ko. Tapos hambal ko, Te, sure ka na daan? Basi another trauma na naman na. Pero hambal niya, Nick, sure na ko. Hindi ko na ni pagbuyan. Ginbato niya ko. Dayon hambal niya sa akon, bisan ano pa ko okay lang tungod palangga niya ko. Ginakilig pa siya samtang ginaistorya sa akon. Tapos hambal niya, himuon kong tanan. Just to satisfy him. Bisan kabaylo pang kabuhi ko. Ibuhos ko ang tanan para sa lalaki nga ni. Hay, naginhawa na lang ako sang madalom. Hambal ko sa iya, ano hambal mo? Bisan ibaylo pang kabuhi mo? Seryoso kaan? Well, ang sabat niya, hoo. Sa pinsar ko, todo bantay dapat ako sa lalaki nga ni. Base anong himuon niya sa best friend ko. Basta, kung hindi mamati sa akon si Annie, bantayan ko na lang siya. So, months passed. January 20, nagtawag sa akon si Annie. Nagahibi. As in, naganguy-nguy. Nakibot ako gani nagtaas ang tingog ko. Hambal ko, ano? Anong ginimo niya si mo? Ginsakit ya ka? Tapos ang balis akon. Wala, Nix. Nix, ginakulbaan ko. Pila na kadlaw nga delayed ako. Kag nag-test ko, positive. Paano ni Nix man? Anong imuon ko? Hindi ni pwede. So, gin-advisean ko siya nga stay put lang siya. Kag hindi lang anay pag-isugid sa nanay niya. Makadto ako sa ila, pagkadason nga adlaw para istoryahon siya sang maayo. Then, hambal niya sa akon. Hindi na, Nix. Kaya ko niya. Namilit ko syempre. Pero hambal niya, wala ko no sang ani nga, wala ko sang ani nga makitaan sa balay nila. Kaya hindi niya ko pagbuksan sang puertahan. Pabayaan niya lang kuno ako nga manawag. So no choice. Wala na ko sang may naimo pa kundi laygayan siya. Kag pakalmahon. Pagkadason nga adlaw gin-message ko siya, nag-reply siya. Nix, hindi ko pagpanindugan ni Mike. Anong imuon ko? Paano na ko? Paano si nanay ko, mga utod ko? Hambal ko, ano gid bala natabuan nga nagpabusong ka? Sabat niya, nag-escape ako isa kagabi sa balay para magkitaay kami. Gapamilit gidabi si Mike, kita lang salong kuno kami nagakitaay. Pagkabati ko sadto, wala na ko sang sarang nga mahimo. So,
Hambal niya, okay lang daw siya. Soon, matapos man ko ng mga pangabudlay niya. Sa pinsar ko, bakod gid man ibuot si Annie. Maayo man ko ng amuna. And then, ang nagabother gid sa akon is, ang hambal niya nga, paano na aihan si Mike, kamusta na aihan siya, nakakaon na bala siya, nakapahuway na aihan siya, nakapamuyayaw ko, hambal ko siya, gaga kabalaan? Ikaw na balang ginbayaan, siya man giyapo na ginapaminsar mo, tulo ka balang ko galingon mo. Pagkatapos ka palipayon, pakiligon, paluyagon, kag-anakan, bayaan ka lang. Kung makita ko lang gago nga na, tampaon ko gid siya sang mainit nga kalaha mo. Kag daw ginkumos pagid ang dughan ko, sang nagkadlaw siya. Hambal niya, okay lang na. Ang importante, napalipay ko siya sa malipot nga panahon. Pati ang mga utod ko, ka mga buot sa ila, ka bright, kag mapisan. Nakapanumdum ako sang dalom. Sa noon niya ihan madumduman ang kaugalingon niya. Sa noon niya ihan matagaan atensyon kag pagpalangga ang kaugalingon niya. Ako na naluoy sa iya. As in, sobra. Pagkatapos ang pila ka minuto, nag-goodbye na siya. Hambal niya, Nix, matulog na ko ha. Hindi maayo kay baby ang pagpulaw ko. So, nagpasalamat ako sa iya, nag-goodbye. Siguro mga 2:00 na to sang kaagahon. And then, namurag-muragan ako, gin-check ko ang phone ko. Gin-on ang data. Tapos, nagpabanyo ako. Ginabot ako sang kaihion ko. Nagkaon na lang ko dayon sang pwede makaon sa ref. Then, 5:00 to, ginkuha akong phone ko kay malantaw tani ko sang Demon Slayer. Sa makita ko ang chat ni Annie, hambal niya, "Hello my dear, loyal friend. Nagapasalamat ako nga may ikaw sa life ko. Salamat nga wala mo ko gin-judge ever since. Ginintindi mo ako permi. Palangga ko gin si Mike. Kag tanan nga natipon ko sa pagka-alter, ginpamakal ko sa mga gusto niya. Nahilig siya sa mga bayo. Tapos, ang nabilin ko nga kwarta, gintago ko sa libro nga color blue. Next, sorry ha. Amo na ni sigurang last nga memory sa kabuhi. Na-realize ko nga mangin pabugat lang ako sa pamilya ko kung sigihon ko pa ni. Gani mapalayo na lang ko anay. Ako na bahala kung paano ko daloon ang bata nga ginadala ko. Next, liyog ko hambal kay nanay kag sa mga utod ko ha, nga palangga ako gid sila ha. Gintagaan ta kagal isang kwarta nga inugpliti pa kadto diri. Ginsend ko na sa number mo. Sorry ha, intsakto lang nahatag ko. Wala na pang snaps. Basta, salamat sa tanan Nix ha. Palangga na gid ka. There is no one like you, and I will cherish your friendship forever. Pagkabasa ko sa to, nagtulo ang luha ko. Sa pinsar ko, diin siya ihan makadto. Anong himuon niya? Kaya niya ihan, nga isa lang siya. Tapos, gabusong pa siya. Paano na siya? Kag nga, sa sitwasyon niya, iban nga tao ang giyapo ng ginakabalakan niya. Dapat tani, kaugalingon niya na. Kaugalingon niya, taning ginaintindi niya. So, gintawagan ko siya, kag gina-message, pero wala siya naga-reply. Wala siya nagasabat. Hindi na ako makatulog sang maayo tungod sa nabasa ko. Gusto ko siya pangitaon, pero paano? Hindi man ko makakaon sang maayo, sang aga, sa panumdum sa iya. Ginapanumdum ko ang sitwasyon niya, diin siya matulog, diin siya makaon. Kung mag-flashback na itsura niya sa pinsar ko, do ginakumos ang dughan ko, gina-imagine ko siya nga nagatalang-talang sa dalan, gutom, kapoy. Sang hapon, gintry ko nga i-message siya, base pa lang man masinya pero wala gyapon. Naka 35 missed calls na ko. Almost 100 messages na ang nasend ko. Asa nag-decide ako nga kadtuan na lang siya. Galakat ako sa masugata ko si mama nga halin sa tinda. Ginpamangkot niya ako kung diin ko kuno makadto. Hambal ko sa classmate ko, lapit lang man ma. Sabat niya, ay ambot basi malagaw ka lang. Balik de. Balik sa balay kay buligan mo pa kumaluto.
Bisan mabugat sa buot ko, tungod ginapinsar ko ang kaimtangan ni Annie, isang best friend ko. Nagsunod na lang ko kay mama. Pagka alas 9 sang gabi, nakaluto na ko, nakapanghugas, kag paninlo balay. Natulugan ko sa kakapoy. Pero ginchat ko anay si Annie. Hoping nga basi pa lang mag-reply siya. Nakabugtaw ako alas 4 sang aga. Aba, nagtawag si Annie. Nagsabat ako dayon. Ginpamangkot ko siya dayon kung kamusta na siya. Pero nakibot ako nga hindi tingog ni Annie ang nabatian ko sa piyak nga linya, kundi si tita. Hambali tita, Nix! Kadto ka diyan, ay Nix, please. Wala na si Annie. Wala na siya. Naghikog siya. Nakita lang namon sa rooftop sang balay. Sabi ko naglayas. Ara siya gali sa babaw. Nagapanimaho. May nagapanimaho sa babaw ganiing kadtuan namon. Madamo pa sang ginhambal si tita pero wala na ako sang may maintindihan. Nablangko ang pinsar ko. Nagtatak lang sa pinsar ko. Ay, si Annie nagpakamatay. Wala na siya. Kag nabatsyagan ko na lang nagatulo ng mga luha ko. So pila ka oras. Sa pila ka oras nga nagakabit si Annie sa lubid nga gingamit niya. Kaluoy sang best friend ko. Dala niya pang baby niya. Nataranta ko. Wala ko kabalo kung anong himuon ko. Nagapalangurog ko. Halo-halo ang akon nga emosyon. Akig, kaluoy, kagong ano pa. Alas 4 sang kaagahon to. Nagapanumdum ako sang paagi para maka-escape sa balay. Sigurado gid ako nga makigan ako ni mama kung mabalaan niya. Pero bahala na. Nagtaklas ko sa gate, nakapajama pa ko, nakapantulog ko, naka-t-shirt. Nangita ako sang pwede masakyan and luckily may taxi. Okay lang kay wala man naglabot, 150 ang plete ko. Pag abot ko sa ila, hindi ko mahulag ang lawas ko, kadamo isang tawo. May mga pulis sagwa. Ginaistorya nila si tita. Tuod gid man. Wala na si Annie. Wala na ang best friend ko. Patay na siya. Upod sang baby niya. Grabe nga kaluoy ang nabatsyagan ko. Daw malumos ang tughan ko. Daw nangin istatwa ako sa makita akong bangkay niya. Then pila ka adlaw ang nagligad, nalubong na siya sa pinsar ko. Ay, wala nang best friend ko. Nga halos utod ko na. Grabe nga kasubo ang nabatsyagan ko. Kung madumduman ko ang mga inagyan niya, mga bagay nga kinahanglan niya ang tuson. So ginhambal ko kay tita kung di niya gintago ang kwarta nga ginbilin niya para sa ila. Kag ang mga tugon niya para sa ila. Para sa mga kabataan nga pamati subong. Please, enjoy your life. Do not rush. Hindi magsulod sa isa ka bagay nga makapalain sa inyo. Hindi magsulod sa isa ka bagay kung hindi pa kamo handa. Life is hard, but you can beat it. Just believe in yourself and trust the Lord. Hasta diri na lang ako. Madamo nga salamat. Ako si Nika. Kagini ang akon secret file.